Amen. Diligo ng Diyos. Magampugin ang tanan mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po namin, ginagalang minamahal ni Evangelista Will Estrada Almeida. Kami po nagpapasalamat minsan pa sa dakilang araw na ito na binigay mo sa amin. Malaya kami makapagbigay mga pagpupuri, pasalamat sa iyong banal na pangalan. Minsan pa o Diyos, pagpalain mong iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang sa aming kalagitnaan and we bind the power of darkness, unbelief and doubts, hindrance, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po makabalik sa ating mga upuan, maminamahal. Ulat higit sa lahat ang pinakamataas na mga pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo pinagbibigyan ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida, at patuloy nating inaalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang minamahal na Stand Pastor Lina C. Almeida, praise the Lord, beloved Mama Dear, at sa lahat ng ating mga beloved Almeida children with the respective families, at sa lahat ng mga webcast viewers, at sa ating lahat, magandang hapon sa lahat, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan. Kindly open your Bible from the book of Acts, chapter 16, beginning verse 25. Tuloy-tuloy ang basa. From the book of Acts, chapter 16, verses 25, continued. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Amen. God bless po. Mga gawa, kamaratan 16, ang talay 25 hanggang sa unahan. Darapat nang maghahatang gabi na si Pablo at si Silas, ay si panalangin at nagsiawit ng mga hymno na Diyos at sila pinakikinggan ng mga bilanggo. Akagay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat, nagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, agpadakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nakakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagamamahala, palibhasa nagising sa pagkakatulog at na makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay. Sana sa pagkakalang nakatakas ang naang mga bilanggo. Dahil si Pablo na malakas na tinig na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagat nangarito kaming lahat. Kasi himingin ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginig sa takot. Ang sa harapan ni Pablo at ni Silas. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Ang ating babait na Diyos ang magpala ng kanyang banal na salita sa ating napakinggan. Sa oras na ito, mga minamahal, ito'y patungkol sa panahon ni Apostle Paul and si Silas. Sabi ng banal na kasulatan, sila po ay ibinilanggo at sila po ay pinagpapalo, mga minamahal, sa kanilang katawan at indilagay doon sa pinakailalim ng bilangguan at ang kanilang mga paa ay nakakadena at ang pintuang bakal nakasara. So mga minamahal, dito po sa ating nabasa, mga minamahal, ito po ay nagbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman. Sabi po ng banal na kasulatan, Paul and Silas, mga minamahal, had suffered the humiliation of, tinatawag mga minamahal na in humiliation, their feet fastened in stocks and their backs lacerated. Yet, in the midst of this suffering, they prayed and sang hymns of praise to God. Ever say amen. So sila po ay dumanas ng pag-uusig at sila'y ibinalanggo. Subalit ng mag-ating gabi,
Si Paul at si Silas, siya ay umawit at nanalangin sa Diyos. Ever see, amen. Paul and Silas, sabi po ng Biblia, pray and sang hymns unto God. In their mga minamahal na tinatawag na missionary experience, we learn, una po mga minamahal, that the joy of the believers is within. Ever see, amen. Satan cannot destroy our joy and faith in God. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa kabila ng sila'y nandoon sa ganung kalagayan, mga minamahal, subalit, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, Satan cannot destroy, mga minamahal, our faith in God. Ever see, amen. The joy of the believers is within. Ang kagalakan natin na naglilingkod sa Diyos ay nasa atin. Ever see, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, sa kabila ng kanong kalagayan, mga minamahal, ang kanilang paglilingkod sa Diyos, sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang kagalakan nila ay hindi sinatawag na circumstances. Kung hindi, ang kagalakan nila ay nasa kanilang mga puso. Ganon din tayo mananaglilingkod sa mahal na Panginoon. The joy of the Christian is within, not the outside circumstances. Kaya meron tinatawag na unconditional faith. Mababasa natin sa banal na kasulatan, ang mga taong umiibig sa Diyos, nagkaroon silang tinatawag na unconditional faith. Ever see, amen? Kahit sila po'y nasa mga pagsubok, mga minamahal, subalit hindi nagbabago ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kahit sila nasa mga kahirapan, hindi nagbabago ang kanilang temperatura ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ever see, amen? Another thing, sabi po na Biblia, that Christ, mga minamahal, sabi po na Biblia, that Christ's enemies cannot destroy the believer's faith and love for God. Ever see, amen? Ang kaaway natin hindi kayang wasakin yung ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Ever see, amen? Kapag tayo po'y tinawag talaga ng mahal na Panginoon, hindi kayang wasakin ni Satanas ang ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Ever see, amen? Sabi po ng Biblia, mga minamahal, that in the worst of circumstances, God will provide sufficient grace for those who are in His will and suffer for His name's sake. Ever see, amen? Kapag tayo nasa mga pagsubok, sabi po ng Biblia, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ng Diyos ay sapat ibibigay sa atin para tayo magtatagumpay. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So sabi po ng Biblia, ang mga totoong umiibig sa Diyos, mga minamahal, hindi kayang wasakin ni Satanas ang ating pananampalataya. Ito'y nasusulat sa banal na kasulatan at nakita natin at nabasa natin. Maraming mga halimbawa ating mababasa sa Biblia, mga unconditional faith na mga taong umiibig sa Diyos. Ever see, amen? Sabi nga, mga minamahal ni Habakkuk testify that he served God not for what God He gave, but he served God, he worshiped God because He is God. Ever see, amen? Siya'y naglilingkod sa Diyos, hindi sa mga blessings. Kaya pag ang Kristiyano naglilingkod ka sa Diyos, hindi mo after yung blessings. So, hindi sa blessings, hindi kayang wasakin ni Satanas ang iyong pananampalataya. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. He worshiped God, he served God, not for what God He gave to him, but because He is God. Ang sabi ni Habakkuk, sa Habakkuk chapter 3, verse 17-18, pakibasa natin sandali. From the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 and 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Habakuk, Kabanatang 3, antala 17 hanggang 18. Sapagat bagamat ang puno ng igos ay hindi na mamulaklak,
na magkakaroon ng bunga sa puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18. Gayun may nagagalak ako sa Panginoon. Ako'y nagagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nung magkaroon po sila ng tinatawag na judgment, nagkaroon ng drought, nagkaroon ng famine sa Judah, nagkaroon ng kahirapan, tagtuyot at kagutuman sa Judah. Ang sabi ni Habakuk, mga minamahal, kahit hindi magbunga ang mga olibo, ebarsimen, kahit wala ng bunga ang igos, kahit wala ng, sabi niya sabi po niya mga minamahal, kahit hindi na mamulaklak, hindi magkaroon ng bunga ang puno ng igos, ang bunga ng olibo ay maglilikat, ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahiwalay sa kulungan, hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Sabi po ni Job, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ito'y napakaganda, ebarsimen, ng mga talata na ating mababantayan sa ating paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi tayo mainit sa paglilingkod sa Diyos dahil pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo mainit sa paglilingkod sa Diyos dahil dininig ng Diyos ang ating panalangin. Minsan, meron darating ang ganitong puntos. Sa panahon ni Habakuk, nagkaroon ng judgment, nagkaroon ng drought, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng trials sa kanilang lugar. Subalit ang sabi niya, I will rejoice in the Lord of my God. Amen. I will rejoice in the God of my salvation. Yet I will rejoice. Ibig sabihin, hindi yun ang dahilan para hindi siya magpupuri, magpasalamat sa Diyos. Amen. Sinasabi ko ito para magkaroon din tayo ng tinatawag na pananampalataya, yung tinatawag na unconditional na pananampalataya sa Diyos. Ito'y napakalaga na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pananampalataya dahil minsan kasi sa ating buhay, mga naglilingkod sa Diyos, dumarating sa atin yung mga trials, may mga pagsubok tayo sa buhay natin. Subalit, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the joy of the believers is within. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Not in the outside circumstances. Amen. Ang totoo naglilingkod sa Diyos, ang kanyang kagalakan nasa kanyang puso. Once upon a time, ikay tatapon sa impyerno. Pero ngayon, kandidato ka na papuntang langit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Once upon a time, nasa reliyon tayo. Binulag tayo ng reliyon. Ako nag-aral ako sa Catholic school, mga minamahal sa Dominican school. Very fanatics kami. Ang aking mama mag-donate ng mga ribulto sa simbahan. Meron kaming mga ribulto sa altar. Meron kaming nobena. Meron kaming tinatawag na Holy Rosary sa bahay. Ako ang maglilid ng rosary, maglilid ng nobena. Nag-aral ako sa Catholic school. Almost 6 years ako sa Catholic school, sa high school, kay hindi ako dahil bugoy ba, mga minamahal. Marami akong bisyo. Halos hindi ako mag-graduate. 6 na taon ako sa high school, mga minamahal. Pero napakabait ng Diyos, mga minamahal. Pinili ako ng malapino upang makakilala at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Maalala ko nung araw, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, ang buhay pag wala sa Diyos. 12 years old pa lang ako, mananabtan ako, mga iksoon. Leader na ako sa mga prayers sa aming barangay. Pag merong ribulto, galing sa kabilang barangay, kami ang sasalubong magro-rosaryo, 9 na gabi. Doon sa kapilya, ako ang naglilid ng rosary. Dahil nag-aral ako sa Catholic school, alam ko yung rosary, yung aking mga kasama, puros matatanda, mga senior citizen. Ako ang maglilid sa prayers, mga minamahal. Pero naggulat ako, mga minamahal, dahil araw-araw din ako nagmamariwana sa eskwelahan. Bumibila kami ng mariwana sa Angeles City. Nandyan pa yung mga Amerikano sa Clark. Nandyan lahat ng prostitution sa dako ng Angeles City. Mga minamahal, kasama ako doon sa mga bahay aliwan. At the age of 14 years old, mga minamahal, kasama na ako sa mga bahay aliwan.
Pero napakabait ng Diyos, may dakilang plano ang mahal na Panginoon. Hinango ako ng Diyos sa lusak ng kasalanan. Hindi man karapat dapat ngayon tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. Kaya mga minamahal, nung makilala ko ang mahal na Panginoon, nagkaroon ako ng first love sa Diyos. Nagkursada ang ating banal na gawain sa dako ng Crino Grandstand, 37 nights. Umuulan yon, walang bubong sa Freedom Park. Kasi nandun tayo sa Crino Grandstand, yung permit natin, 3 days lang, pinalis tayo. Gusto ni mga pastor magkursada. Doon tayo sa Freedom Park, walang bubong. Month of July up to August. Dahil 137 nights. Mga minamahal, di bumabagyo. Month of August, July o August, tag-ulan. Ako nag-attend sa krusada. Wala akong alam, basta't dumalo ako sa crusade. Dala ko 2 damit, 2 panloob, 2. Wash and wear. Pagkatapos ng gawain, basang-basa kami sa ulan. Pag uwi sa bahay, lalaban ko ay sampay. Mga minamahal, kinabukasan nyo na naman ang isusuot ko. Nakalimutan ako'y nag-aaral. Graduating pa naman ako sa high school. Mga minamahal, nag-attend ako ng crusade, 37 nights, 1 buwan at kalahati. Hindi ako pumasok sa eskwelahan. Nawala sa isip ko na ako'y nag-aaral, napakatamis ng presensya ng mahal na Panginoon. Nakita ko ang mga lumpo, nakita ko ang mga karamdaman gumagaling. Merong misyonaryo na dumalo sa crusade. Merong tinatawag na yung tinatawag na series ba ng mga ilaw sa mga picture at saka yung fire, mga minamahal. Yung misyonaryo nagpropesiya. Ang sabi niya sa ating beloved parents in the Lord, I will use you mightily throughout the world. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, napakasarap umibig sa mahal na Panginoon. Amen. Nang ako'y umuwi sa amin, yun ang problema kasi 1 buwan ako't kalahati hindi nag-school. So kailangan dalhin ko yung magulang ko para makiusap dahil graduating ako sa high school. So mga minamahal, so kinausap yung aking mother, sige, binigyan ako ng chance dahil naawa yung principal. Nag-exam kami. Alam ko po, first periodical test, 1 buwan at kalahati ako hindi pumasok. Anong iasasagot ko ron? Nawala ko sa aking sarili, ba't nanalangin lang ako? Paglabas ng resulta, ako pinakahayas. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng matalino sa amin, nilapitan ako, sabi niya, 1 buwan at kalahating hindi pumasok, pero mataas ka pa sa akin. Sabi ko, hindi ko alam. Amen. Ang alam ko, hindi ko alam, basta't ano nangyari, basta't nawala ko sa blanco ako. Nakita ko mga minamahal, ang habag at biyaya ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, after ng aking baptism, nangusap ang mahal na Panginoon sa akin, mag-ayuno ka. Fasting, hindi ko alam ang fasting. Kinalapit ko yung nagbautismo, ano ba yung fasting? Bakit? Sabi niya, bumulong dito, fasting. So, mag-fasting ka, sabi niya, ano gagawin, hindi kakain. Pagkatapos ko ilubog sa tubig, hindi na ako kumain, nag-fasting na ako, mga minamahal. Pinag-fasting ako ng mahal na Panginoon dahil bubuksan pala ng Diyos ang aking pagkaisipan, mga maunawaan, ang dakilang pribileyo, dakilang kaligtasan, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So nag-decide po ko, mga minamahal, hindi na ako papasok. Nagalit yung aking mother, sabi niya, ba't hindi mo tapusin? Sabi ko, wala na akong ganang pumasok. So nag-drop ako, mga minamahal. At doon, nangaral ng Ebanghelyo, napakaraming na-save sa aming barangay. Kami inusig nung una, sapagkat hindi maintindihan ang paglilingkod sa Diyos, pero hindi makapaghiwalay yon sa pag-ibig natin kay Kristo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Napakatamis umibig sa Diyos. Magbabasa ako ng Bible, tag 80 chapters, 60 chapters, tag 5 hours, 6 hours gabi. Mga minamahal, talagang binasa ko ang banal na kasulatan, back to back from Genesis to Revelation, binalik-balik ko mga minamahal. Kahit nag-aararo ako pag-araw, mabigat yung araro, meron kaming farm, meron kaming sakahan na iniwan ng aking ama. Ang aking mga kapatid nasa Saudi, ako nagsasaka mga kapatid. Maghapon ako mag-araro, pero pagdating ng gabi, bubuksan ko ang Biblia. Talagang auubusin ko
yung buong book ng Genesis, buong Isaiah, buong Jeremiah, mga 60 chapters, ubusin ko mga minamahal. Tuwang-tuwa ko mamaya merong papasok na amoy sa aking kwarto, napakabango. Yun pala yung tinatawag, Jesus is the Rose of Sharon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, ang hininga ng Diyos, napakabango, mga minamahal, Ebarsimen. Ibig sabihin, napakatamis ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, mangungusap ang Diyos, i-guide ka ng Diyos, mga minamahal. Papatnubayan ka ng mahal na Panginoon. Dahil ang plano ng Diyos sa atin, sabi nga, the plan of God is continuously. Ebarsimen. Continually. Ibig sabihin, continuous ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ebarsay, praise the Lord. The plan of God is definite, specific, and detailed. Ebarsimen. Ang plano ng Diyos sa buhay natin, detalyado ang plano ng Diyos. Abang tayo naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang magpaplano sa buhay natin. The plan of God for us is for our good. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para sa ikabubuti natin. Hindi ka magsisi na ikay umibig sa Diyos. Hindi ka magsisi na ikay naglilingkod ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ka magsisi na iniwan mo ang lahat sa buhay mo, ang kalayawan sa sanlibutan, dahil napakalaga ng gantimpalang matatanggap mo sa ating mahal na Panginoon. The plan of God is acceptable. Ebarsimen. Katanggap-tanggap pala ang plano ng Diyos. Sabi ni Prophet Jeremiah, I know, O Lord, that the way of man is not himself. It is not in man to walk to the right steps. Amen. Hindi natin kayang iplano ang buhay natin noong tayo na sanlibutan. Pero ngayon, ang Diyos ang mag-guide sa buhay natin. Ang Diyos ang papatnubay sa atin habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ebarsimen. Taong 1984, sabi ng beloved pastor, bumalik ka sa Cebu. Ikaw na doon. Wala na akong kasamang mga ordained preachers. Maminang sabi ko, mahal na Panginoon, habang ako'y nakasakay sa barko, bakit ako? Hindi naman ako Cebuano. Ang daming Bisaya doon, ba't hindi sila? Aba ako'y nakasakay sa barko, ako'y nagmumuni-muni. Nakikiusap sa mahal na Panginoon. Pagdating ko ng Tabunok, Cebu, nagpasting ako ng 5 days absolute. Hindi ako tumikim ng tubig. Madaling araw, habang ako'y nakaluhod, nangusap ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, is not your might, nor your power, but by my spirit. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagplano sa bawat isa sa ating mga buhay, Ebarsimen. It's not our might, nor our power, but the Spirit of God. He will guide us in our, because we are not tinatawag na mga minamahal na capable of planning our lives. Only God knows the future. And is the one who choose for your vocation and path. Ebarsimen. Ang plano ng Diyos para sa atin maganda. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ang Diyos mag-aayos ng buhay natin. Kapag ikay humiwalay sa Diyos, kagaya ng prodigal son, kinuha yung kanyang share sa kanyang kayamanan at nilustay sa marangyang pamumuhay. Hanggang inaubos, marami siyang kaibigan dahil marami siyang pera. Kung saan-saan kalayawan siya pupunta. Walang tigil ang kalayawan, mga minamahal. Isang araw, nang wala na siyang pera, kailangan niyang maghanap buhay, wala siyang alam na trabaho, doon siya nagtrabaho doon sa mga nagpapakain ng baboy sa parang, at upang mabusog ang kanyang tiyan, pati yung pagkain ng baboy, kasama siyang kumakain sa pagkain ng baboy. At doon niya na-realize, sabi niya, sa aking bahay ng ama ay maraming alila, sobra-sobrang pagkain. Ang sabi niya, babalik ako sa aking ama. Sabihin ko sa kanya, huwag mo na akong ituring na iyong anak. Ituring mo lang ako na iyong alila, katulong. Sapagkat ako'y nagkasala sa Diyos at sa iyo. Huwag mo na akong ituring na anak. Ang kanyang ama, araw-araw nag-aantay sa kanyang anak, sa kanyang pagbabalik. At nang napansin niya may parating, biglang bumangon ang ama. Sabi niya, ito yung anak ko. Ito yung anak ko. Mga minamahal, abang papalapit yung kanyang anak, bumaba yung kanyang ama. At sinalubong ng yakap at halik yung kanyang anak. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Ama, nagkasala ko sa Diyos at sa iyo.
huwag mo na akong ituring na anak. Ang sabi ng kanyang ama, itinikom yung bibig. Ang sabi niya, kunin yung magandang balabal. Suotan siya ng balabal ng sandalyas. Kunin yung singsing, ilagay sa kanya. Ibinalik yung singsing, bigay bilang say, anak pa rin. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, imbitahan ninyo mga kapitbahay, magpatay kayo ng matabang guya at ay magsaya sapagkat ang aking anak ay patay na, ngunit ngayon muling nabuhay. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Everybody say, praise the Lord. Sa pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon, bagamat tayo nagkakamali, bagamat tayo nagkasala, minsan lumayo sa mahal na Panginoon, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili pa rin sa atin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hinintay ng Diyos na ikay bumalik at sa iyong pagbabalik, bukas ang kamay ng Diyos, ibigay sa iyo ang nararapat para sa iyo. Ibihisan ka muli ng Panginoon ng katwiran, ibibigay sa iyo ang senyales na ikay anak pa rin ng Diyos at bibigyan kaya ng kanyang banal na Espiritu Santo upang muli magsimula sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakaganda ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Ako rin ay na-backslide. 8 months akong backslider. Ibig sabihin, balik ako sa bisyo. Balik ako sa kalayawan, nadagdagan pa. Naragdagan yung aking bisyo, naragdagan yung aking mga ugaling hindi maganda. 8 months. Sa loob ng 8 months, hindi rin ako alos makatulog. Dahil kapag ako'y mahiga at mahimbing, mananaginip akong ako'y nasa impyerno. Ipinapakita ng Diyos sa akin ang impyerno. Ako'y nasa mga lugar ng mga uod na ganun kalaki, ganun kataba, mga balahibuhon. Kumakagat sa aking katawan at binubunot ko, ito'y maputol, buhay pa rin yung kaputol. At ako'y magising, nangingilabot, sobrang takot, mga minamahal. Grabe ang takot kapag ikay magising, na ikay pala'y nasa impyerno, mga minamahal. Paggising mo, pinapawisan ka sa sobrang takot. Doon ko napagtanto na malayo na pala ako sa mahal na Panginoon. Bumalik ako sa Diyos, bukas ang kamay ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin sa atin ngayon, mapalad na tayo. Binigyan ka pagkakataon ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, makilala natin ang mahal na Panginoon. Sa pila ng ating pagka-stubborn, minsan, mga minamahal, subalit ang sabi nga ng banal na kasulatan, yung the parable of the potter and the clay, mga minamahal. The parable of the potter and the clay, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, if the children of God disobey the Lord, sabi po ng banal na kasulatan, God is waiting patiently. Amen. To those who His children who come back to return for Him. Ever say amen. Ang Diyos natin ay nag-aantay sa atin na tayo bumalik sa mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon ay handa tayong iubugin. Then He will shape us again unto vessel for His glory and honor and blessing. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Yan ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga kapatid. Kaya magpakainit na lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. At ang Diyos ang mag-aayos ng buhay natin. Everybody say amen. I repeat, mga minamahal, we are incapable of planning our lives. Only God knows the future. And He is the one who capable of planning our vocation and path. Everybody say amen. Ang Diyos na wala nang iba. Sabi po ng Biblia, hindi natin kaya, mga minamahal, pero kapag tayo po'y nasa mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, His plan for us is for our good. Para sa ating ikabubuti, ang plano ng mahal na Panginoon. Pero kapag i-disobey mo ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, napakahirap na bagay. Because, sabi ba ng Biblia, if the children of God disobey the Lord, sabi po ng it's very cost. Ever say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, kagaya ni Jonah, he paid the fare, and more than money was involved, he lost his joy, he lost his peace, he lost his fellowship with God, he lost his power, he lost his testimony, he lost his lives. Wala palang mangyayari sa buhay natin. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag tayo lalapit, maglilingkod sa Diyos, nandito sa mahal na Panginoon ang lahat ng bagay.
Nasa mahal na Panginoon pala ang lahat ng biyaya at pagpapala. Ayusin ng Diyos yung buhay mo, ayusin ng Diyos yung buhay ng iyong mga anak, ayusin ng Diyos yung buhay ng iyong mga apo. Dahil sabi ng Biblia, a blessing if you obey the commandments of God, and this shall blessing, mga minamahal, shall be upon them unto the third and fourth generation, to them that love me and keep my commandments. Pati yung mga apo natin, pagpapalain ng Diyos. Ikaw na, lolo, na naglilingkod sa Diyos, hindi ka kalimutan ng Diyos ang iyong gawa sa paglilingkod sa Diyos. Carried sila, yung mga apo mo, carried sila sa mga blessing. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakasarap ang magmahal ang ating mabait na Diyos. Amen. Kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos at sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng pagpapalay dadaloy sa buhay mo hanggang sa iyong ikahapat na salinlahi, sa iyong mga apo sa tuhod, kasama sila sa blessing dahil yan ang pangako ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga magpakainit tayo, ito na ang tamang paglilingkod sa Diyos. Binigyan tayo ng beloved parents in the Lord. Itinuro sa atin paano mahipo ang puso ng Diyos. Everybody, amen. Paano natin mahipo ang puso ng mahal na Panginoon kapag tayo naglilingkod sa Kanya? Wala palang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Alalahanin natin yung mga testimony din, mga minamahal. Yung ating sister, walang pagkain, nanalangin sa mahal na Panginoon. Anong nangyari? Pumasok yung aso. Malaking aso, hindi nila aso. Pero mga minamahal, sumuka sa kanyang harap. Iniwan yung wallet na meron lamang pera galing sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi yun coincidence. Everybody say, amen. Hindi kwentong barbero, ito totoong nangyari sa buhay niya. Ibig sabihin, totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Magpakainit tayo. Mga kabataan, hanapin niyo ang presensya ng Diyos. Mahalaga na hanapin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang mga nagugutom, magnauuhaw. Sabi ng Biblia, sapagkat sila'y bubusugin. Yung mga nauuhaw sa presensya ng Diyos, pag uhaw ka sa presensya ng Diyos, bubusugin ka ng ating mahal na Panginoon. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Unahin ninyo ang pagpangita sa iyang kingarian o sa iyang pagkamatarong. Sabi ng Biblia, ang tanang butang ihatag ka ninyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang sikreto para pagpapalain kayo ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang oras at ang panahon ninyo. Ibigay ninyo ang the best sa Diyos at ang the best ibibigay sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Labaw pa sa imong gipanganduy, ever si Imon. Amen. Sabi na, delight thyself in the Lord and He shall give the desire of thine heart. Magpakaligaya ka sa Panginoon, ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Umawit po tayong lahat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sana'y dumarating ang mga pagsubok sa buhay Yes. mo. Para ba Hallelujah. alinlangan sa pag-ibig ko? Hallelujah. Isipan ko ano ang gagawin. Ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Hallelujah. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo ay handang tutulong sa'yo. Nagdihan si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At
nawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Di ba si Jesucristo ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Yes, Lord. Yes, amen, Sa hallelujah. Panginoon, Yes, amen, hallelujah, sabi hallelujah. ng Panginoon, Hallelujah. tumawag ka Hallelujah. at ako'y sasagot sa'yo. Lord, thank you for your love, oh God. Hallelujah. At ako'y Hallelujah. magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda ng awitin. Walang imposible sa Panginoon. Everybody say amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa buhay ni Paul at ni Silas, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sabi po ng banal na kasulatan, si Paul at si Silas, sila'y nagpuri sa Diyos at naggunaw ang bilangguan, pati ka ng mga tanikala nangatanggal, mga minamahal. Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Palabakan natin ang mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, bago tayo dadako sa ating mga pangailangan, ating mga beloved visitors, mayong hapon ninyong tanan, praise the Lord. Pinagpala mo sa Ginoo kay ang Dios mo'y nagplano karon sa inyong kinabuhi. Maunay alaying chapter karon sa inyong kinabuhi na kamo maimo ng anak sa Dios. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Bulahan kamo kay ang Dios mo'y nagpili kaninyo. Ning adlawa ang Ginoo mahimo ninyong Dios na namoy relasyon sa Ginoo. O ang Dios mahimo kamong anak. Kay ingon sa Biblia, ang tanang mudawat kaniya, tagaan niyang kagahaw, mahimong anak sa Diyos. Kanatong tanan, anak kita sa Diyos, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pag anak ka sa Diyos, mag-ampo ka sa Ginoo, tubagon niya ang imong pag-ampo. Amen. Ma-experience ni mo ang kaayo sa Diyos. Gamhanan diyayang Diyos, buutan diyayang Diyos. Amen. O ingon sa Biblia, ang imong ngalan may sulat pa sa libro sa kinabuhi, buot pasabot, ikaw, tagalangit ka na. Amen. So, napakabaayo ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. O sa inyong buhaton, ang pagtuo sa Diyos. Ikaduang pagginulsol, talikdan ang sala. Kahit ang Diyos stricto bahin sa sala. Di maminaw ang Diyos sa mga taong makasasala. Apan bisag kinsang nagasimba sa Diyos, nagabuhat sa kabubuton sa Diyos, patalingmugan kamo sa Ginoo. Amen. Ikatulo ang bautismo sa tubig. Ituslog ka sa tubig, bautismuhan ka mo. Doon ay mga sinina. Di mabasaan yung sinina para maugasan ninyong sala. Ikaw pa, ang Diyos maghatag ka ninyo sa iyang gasa ng mao ang Espiritu Santo. Doon ay fruit of the Holy Spirit.
dunay power, dunay gahom. Pag naanakan ninyo ang Espiritu Santo, maunay na selyo na to para makasulod kita sa gingarihan sa Diyos. Iba yung inyong kamot, mga bisita. Sige, sunod kamo sa pagampo. Ilitok kinipagampo, sabat kamo, kinasingkasing, gikan sa inyong kasingkasing, ilitok kini sa inyong baba. Ingno ninyo, Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Salamat Ginoo sa imong pagpili kanako. Ani ako karon sa imong atubangan. Ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, asay luwa ko sa akong sala. Ginoong Jesus, luwas ako Ginoo, laki pang akong panimalay, ug isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan mo Ginoong Jesus, akong gidawat. Amen. Magampo kami para ninyo langit ng Amahan. Salamat pong marami o Diyos sa mga kalagnya karon midawat kanimo Ginoo sa unang pagampo. Sa among mahal na Pastor Vildistrad Almeda, panalanginan sila o Diyos. Pasaylo sa ilang mga sala, imo silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan o isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Dugang ilang pagtuo, Diyos, ano madawat nilang mga panalangin, gikan kanimo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dalago ng Diyos. Huwag iyo sakita sa mga pag-ampo sa atong mga panginanglan, mga minamahal. Let us pray. Tayo po lahat ay magkaisa sa ating mga pangailangan. Tayo po dumulog sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga dalangin. Ipahibalo sa Diyos ang inyong panginanglan. Isugid sa Ginoo, mga minahalang inyong panginanglan. Magampo kitang tanan. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pagpapalang ibinigay mo sa amin, O Diyos. Sa dakilang layunin mo sa aming buhay, sa pagpili mo sa amin, upang kami maging anak mo. Salamat pong marami, O Diyos. Sa unang panalangin namin, Beloved Honorable Pastor Vildistrad Almeda, batid mo ang pangangailangan ng bawat isang narito, God. Ikaw magbigay ng katugunan sa mga panalangin, patawarin mong bawat isa ka ng mga pagkukulang, i-revive mo ang kalang spiritual, ibalik ang unang pag-ibig sa iyo, dagdagan ang kalang pananampalataya, O Diyos, ingatan mo sila, ilayo sa karamdaman, mabang buhay, pagpalain mo ang kalang pamilya, ang kalang mga anak, asawa, ang kalang mga kapatid, mga loved ones nila, O Diyos, tawagin mo na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo ang kalang mga negosyo, lahat ng kalang kabuhayan, panganap buhay, ikaw magpala, ingatan mo na sila, ilayo sa karamdaman, mga disgrasya, aksidente, sa araw-araw, ingatan mo po ang bawat isa, O God. Pagpalain mo po kami lahat sa araw na ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal, i-cast out natin ang mga karamdaman, sige po, mga sakit karamdaman, palayasin natin sa mahal na Panginoong Yesus. Sige po, dakilang Diyos sa oras na ito aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman in the mighty name of Jesus, in the blood of Jesus, in the name of Jesus. Demons of infirmity, sickness, and diseases, I command you to cast out right now in Jesus' name. Hallelujah. Demon ng karamdaman, cancer, leukemia, sakit sa puso, lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, mga problema, lumayas ka sa mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal ako, at these previous days, meron akong naramdaman sa aking heart na hingal ako ba? At talagang malakas yung palpitate ng aking heart. Pag natulog ako, para akong mababangungot ba? Mga minamahal, para akong malumos, maglisod po ginawa. Pero kaluoy sa Diyos, kayo ng buntag, handod karon, wala na ako'y gibati, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Napakaayo sa Diyos, ever si Amen. So mga minamahal, ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Amen. Iniibig tayo ng mahal na Panginoon. So manindog kitang tanan, mulok suda, singgit kitang makusog na pila ka beses, tulo ka beses na singgit kitang hallelujah, praise the Lord. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po dyan ako sa ating pong announcement. Meron tayong mga nawawala dito na mga gamit nila, palihog. Kung sino po yung nakakita na, o nakakuha sa helmet na wala po last Friday, Spider po ang brand. Pakisauli po sa may-ari, Brother B-Boy Castro. O pagkatapos mo, sunglasses na wala din po. Kanino naiwan sa CR po ng brothers. Pakisauli po kung sino po nakapulot. Kay Brother Ray Natividad naman, Aroy Natividad po. Praise the Lord.
So yung po mga nawawala, kung meron po kayo nakita, isoli po niyo sa information para pag may mga kapatiran na maghanap, dito na lang po nila kukunin. Praise the Lord. Ating po pananambahan, magampan po kita kadali sa atong special offering. Praise the Lord. Mga minamahal, kailangan po natin na kailangan ng financial. Amen. Amen. So ito pong ating ongoing pong ating construction sa ating chapel. So malaking budget pa po ang kailangan natin. Kaya yung po mga kapatiran na inihipo ng mahal na Panginoon, pwede po kayong mag-pledges para tuloy-tuloy po ang ating construction. Praise the Lord. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, sa makapangyarihan sa oras na ito. Pagpalain mo po, Diyos, ang kamay, bawat kamay na magbibigay, O Diyos, para sa iyong gawain, ibalik mo na makalibong beses. Basbasan mo po sila, O God. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen. Praise the Lord. Ating gawain po every Sunday 10 to 3, Wednesday 4 to 8, Friday 5 to 10. Yun po yung ating on Sunday ating schedule of services. So, i-adjust po natin ito kapag meron ng face-to-face class. So, mag-adjust po tayo ng kaunti para po yung mga kapatiran na malalabas sa school ng 5 o'clock, makahabol po sila sa ating mga gawain. Ever say, praise the Lord. Purihin po ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga minamahal, at tayo po idadako sa ating closing prayer. At tayo po yung magkaisang manalangin. Let's all stand for the closing prayer po. Bigyan po pagkataon sa ating beloved brother, Larry Delbo. First of all, ganda ko siya kung dahil ng teacher ko yung mga pinang isa pa kayo manalangin sa ating mga paghiwag. Dakilang magpala po ng mga Diyos, magpapangin sa lahat, sa pangalan pinakamamahal po yung maraming salamat po, malapang sa apang ito. Sa natapos ng gawain ng isang maraming salamat, malapay nun, hallelujah. Sa paglangis po sa magsimula, malapang Panginoon, sa mga pag-MC, sa witing makalangis, joyful song, soul song, witing malapang Panginoon, pinagpala mo, maraming salamat, malapang Panginoon. Maging sa buhay na patutuo ng mga kapatiran mo, paano po sila pinagpala, mula po sila naglingkod yung malang gawain. Sa ministry ito, maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag kapatulog, sa mga kapatiran walang sawa, nagbibigay, sa nagputhandog. Ito ginagamit yung malang gawain, maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga choir, mahal na Panginoon. Maging niyo sumatamis sa presya, matuloy binuhos mo sa kagitaan ng papatunay ka suma sa amin. Salamat, mahal na Panginoon, lalong higit ang salamatan ang mga banal na salita, mahal na Panginoon, dahil po sa aming mahal. Mga aral sa hapon ito nagsilbing pagkain sa mga kulat na bigay sa aming kalakasan, paglingkod po siya. Mahal na Panginoon, sa hapon ito, kami po dalangin sa dalangin po rin ginagalang mga pastor, Willis Radal, pinamahal na Panginoon, sa aming temporay paghiwalay, hiwalang bawat sa dakilang presensya at pag-ibig sa sa amin. Samahan mo kami, mahal na Panginoon, ingatan mong bawat sa amin, mula sa pagmata hanggang sa pinakamatanda, mahal na Panginoon, sa pagtawid, mahal na Panginoon, sa daanan, sa pagsakay ng sakyan. Ikaw po siya mag-ingat, mahal na Panginoon, maging sa kapatiran, sa pagmaniwan ng sakyan, mahal na Panginoon, parangitingin mo bawat sa amin sa kanyang yung tahanan na ligtas, mahal na Panginoon, at ang aming mahal na Panginoon, sunod gawain, mahal na Panginoon, sa araw ng Miyerkules, ibalik mo ang bawat sa amin upang ikay mo sambahin sa Espiritu at katotohanan itong isamo dalangin sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest